sa inyo lahat. Yan, purihin po ang ating Panginoon sapagkat tayo ay muling dinala niya dito upang magpuri sa ating Panginoon. So, sa oras po ito, yan, tayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At atin pong pakinggan ang sinasabi sa aklat po ng Efeso. Nandiyan po ng bawat sa tayo bilang paggalang sa salita ng ating Panginoon. Ephesians chapter 6 verse 10 hanggang 17, ganito po ang ating mapapakinggan. Sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Isuot ninyo ang buong kasuotang pangdigma ng Diyos upang kayo ay makatagal laban sa mga pakana ng dyablo. Sapagkat ang ating paipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na naghahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw na masama. At kung magawa na ninyo ang lahat, ay tumayong matatag. Kaya tumindig kayo ng inyong mga baywang ay mabibigkisan ng katotohanan na suot ang baluti ng katuwiran. At nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. Kasama ng lahat namang ito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na sa pamamagitan nito ay inyong masusugpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. 17, at taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na salita ng Diyos. Pagpalain ng Panginoon ang pagkakabasa at pagkarinig ng kanyang salita. Tayo sumandaling yumuko at tayo po ay manalangin. O dakila naming Diyos at Ama ng mga pangyarihan sa lahat, patuloy kami nagtataas ng tinig upang luwalhatiin namin ang iyong dakilang pangalan. O Lord, ikaw ang pinakamarapat sa aming mga pagpupuri, Panginoon. Lord, patuloy namin itinataas ang aming tinig sa iyo, Panginoon, upang luwalhatiin namin ang iyong dakilang pangalan. Lord, sa oras din ito kami nagpapakababa sa iyong harapan upang hilingin ang mga bagay patungkol sa aming mga kasalanan. Bagaman, Panginoon, kami ay patuloy na nagkakasala, O Lord. Kami patuloy na humihingi sa iyo ng kapatawaran. Linisin mo ang mga banal, ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon, upang sa oras na ito kami po'y maging karapat-dapat sa iyong paningin. Panginoon, salamat sa iyo ng marami sa araw na ito. Salamat, O Lord, sa pagbangon mo sa aming mga higaan na taglay namin ang buhay at ang kalakasan. Salamat sa iyo, Panginoon, sa patuloy na pagpapala na pinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw. Lord, salamat sa iyo ng marami sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Kulang ang aming mga labi, kulang ang aming mga tinig upang ipaabot sa iyo ang aming pasasalamat, O Lord. Kaya naman, Panginoon, sa oras na ito, dalangin namin, Panginoon, na nawa ikaw ay aming mapupurihan sa magitan ng aming pagsamba sa iyo. Salamat sa iyo ng marami, Panginoon. Dalangin namin na ikaw ang patuloy na mangunguna sa aming mga buhay, O Lord. Dalangin din namin, Panginoon, na bigyan mo kami ng karunungan na nagmumula sa iyo upang ang lahat ng mga bagay na aming mapapakinggan, ang lahat ng mga bagay na aming maririnig ay siyang magiging kalakasan ng aming pananampalataya sa iyo. Lord, bigyan mo kami ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay nito na aming pong pag-aaral. Salamat sa iyo ng marami sa lahat ng mga bagay nito, Panginoon. Ito ang aming hiling, ito ang aming dalangin at may papasalamat sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Salamat po sa inyong lahat. Pwede na po tayo magsiupo. Yan, muli po isang magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Yan, handa na po ba tayo na mag-aral ng salita ng Diyos? Amen. Ano po? So, salamat din sa mga naghandog ng kanilang mga awitin para sa Panginoon. So, last Sunday, bago natin simulan to, sino po nakakaalala ng lesson natin? Yan, rely on God. Yan, salamat po. So, doon, ang kailangan natin ay
mag-rely doon sa kalooban ng Panginoon, sa kanyang magandang plano sa buhay natin. So sa ngayon naman po, dahil sa maraming mga pagsubok na dumarating sa ating mga buhay, minsan ang mga mananampalataya ay pinanghihinaan ng loob. Tama po ba? Na kung saan sa dami ng mga pagsubok ng dumarating sa buhay natin, minsan na iniisip natin parang ayoko nang maglingkod sa Panginoon. Kaya itong lesson na to mga batid ay ibibigay ko sa inyo na pinamagandang po, be strong. Ayan. Paano ba tayo magiging matibay? Paano ba tayo magiging malakas sa ating pananampalataya sa ating Panginoon? So yan po yung ating pag-aaralan at ang teksto natin ay makikita po natin sa Ephesians chapter 6 verses 10 to 17. Ayan. So meron akong ilang mga points na gustong i-share sa inyo. Ano po? Ito ay tatlo lamang. Number 1 is yung spiritual strength. Ayan. So ano nga ba itong spiritual strength? Ano po? Ano nga ba itong spiritual na kalakasan na kailangan ng bawat isang mananampalataya upang tayo'y matagpuan na nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon? Ano po? Kasi maraming mga mananampalataya based sa aking experience, based sa mga nakikita ko ano po, doon sa mga paglingkuran ng mga local churches, marami yung nagsisimulang matibay, pero sa bandang huli ay tumitigil sa paglilingkod sa Diyos. Yun ang nakakalungkot. Ano po? Nagsisimula sila sa pananampalataya and then matatapos sila sa kawalan ng pananampalataya. At yun ang ayaw mangyari ng ating Panginoon. Ang nais ng Diyos, once na ikaw ay nag-decide sa iyong sarili, sa iyong puso na maglilingkod sa Diyos, ang kailangan po is mananatili tayong naglilingkod hanggang sa pagparito ng Panginoon. Yun yung kailangan natin, no? So, ang kailangan natin is yung spiritual strength na tayo ay maging matatag, tayo ay maging matibay. Ang sabi po dyan sa verse 10, finally, be strong in the Lord, relying on His mighty strength. Ayan. So, dito, pinakita na, sabi doon, kailangan ay maging malakas tayo sa ating Panginoon. No? Be strong in the Lord. No? Kasi ito yung kailangan natin sa buhay natin bilang mga mananampalataya, kailangan masumpungan tayo na tayo matatag. 'Di ba? Kasi kung tayo ay makaranas ng mga problema, kung tayo makaranas ng mga pagsubok sa buhay, minsan maraming Christian bumabagsak. 'Di ba? Maraming Kristiyano, lalo na kapag ang problema ay hindi pa tapos meron na kaagad kasunod. Sino po nakaranas ng ganun sa inyo mga kapatid? May problema siya ngayong week, tapos masusundan ka agad yung problema na yun. Meron po bang ganon? Parang wala naman, ano? Purihin ng Panginoon kasi walang nagkakaproblema ng sunod-sunod. Di ba? Kung naalala natin yung kay Job, sino po nakakaalala? No? Naalala po ba ng bawat isa? Di ba? Yung pagsubok na dumating sa kanya, na kung saan yung mga reporter, di ba? Sunod-sunod. Hindi pa raw tapos magsalita yung isa, eto na naman yung isa. Diba? Kapag ang problema natin, kapag ang pagsubok ng buhay natin ay katulad ng pagsubok na yun, baka walang tatagal. Diba? So, paano ba tayo mananatiling matatag sa kabila ng maraming pagsubok na dumarating sa ating buhay? Diba? So, dito, tingnan natin, no? Sa Romans chapter 8, buksan natin yung ating mga Biblia, ano po? Romans chapter 8 verse 37, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga, ang sabi doon, mapagtagumpay. Yan. Tayong mga mananampalataya, tayong mga nakakilala sa Panginoon, ang sabi doon, kapag tayo ay nananatili sa paglilingkod sa ating Panginoon, sabi diyan, higit pa tayo sa mga mapagtagumpay. Diba? Ano mang mga pagsubok ang dumarating sa ating buhay. Sabi doon, sa pamamagitan niyong sa atin ay umibig. So sa atin, dito po, bilang mga mananampalataya, lagi natin iisipin, merong Diyos sa ating buhay. Tama po ba? Merong Diyos. Kung ang Diyos, sabi ng Romans, kung ang Diyos ay kakampi natin, yun, sino ang laban sa atin? Tama po. Diba? So kung ang Diyos ang kakampi natin, kaya kung
kung ang pagsubok ay dumarating sa buhay natin, isipin natin, meron akong Diyos. Ano po? Meron akong Diyos na handang tumulong sa akin sa panahon ng ating mga problema. Di ba? Kaya ang number one na kailangan natin gawin, kung tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay, anong gagawin mo? Tatawag sa Panginoon. Di ba? Yun yung kailangan natin. No, hindi tayo magre-rely sa ating sariling kalooban. Hindi tayo kailangan mag-rely sa ating sariling kaalaman. No? Kung mayroong pagsubok na dumating, kung may problema na dumating sa buhay, ang kailangan mong gawin is tumawag sa Panginoon. Kasi ang Panginoon, no po, hindi ka pa tumatawag sa Kanya, sinusolusyonan niya na yung problema mo. Tama mo ba? Amen. Yun yung kailangan natin. No po? Letter A, strength through trials. No po? Yung mga trials sa buhay natin, huwag natin i-church siya as negative. No? Kundi yung trials na yon, ang purpose ng Diyos, kung bakit ang isang Kristiyano ay bibigyan niya ng pagsubok, ay upang siya ay patibayin sa kanyang pananampalataya. Marami akong narinig, ano po, kapag may dumating na problema, sasabihin nila, bakit kaya ganito? Bakit kaya ako ang nakaranas ng ganito? Diba? Nagko-complain agad, nilalagay agad nila dun sa negatibong kaisipan yung mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. Pero based on the Bible, ang sinasabi dito, kailangan gamitin mo yung mga bagay na ito sa katulad ng plano ng Diyos sa buhay mo. No, ang purpose ng trial, no po, ng trial sa buhay natin is palakasin tayo. No po, patibayin tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Kasi ang pagsubok, hindi yan pare-pareho. Natandaan natin. Habang ikaw ay tumitibay, lumalakas din yung pagsubok sa buhay. Tama po ba? Ganun po ba yung pagsubok? O palaging, ang pagsubok sa iyo ay laging ambon lang. Pag umampon, susubukin ko nga ito, paambunin ko kung ito ay aatin. Sa unang pagsubok, ambon yung binigay. Pangalawang pagsubok, ambon ba ulit? No? Siguro kung hindi pumapasa. No? Kung sa ambon pa lang, hindi na umaatin ng pagsamba, baka laging linggo, umaambon. Yun ang magiging problema. Kumbaga sa grade school, andun ka lang sa grade 1, di ka na makaalis-alis sa grade 1. Marami ang nagmalaki. Ako po, 6 years po ako sa grade 1. Meron ba dito akong 6 years sa grade 1? Wala naman, no? 6 years old nung mag-grade 1. Yan pala yun. So dito sa atin, bilang mga mananampalataya, ang kailangan natin, gamitin natin, i-church natin yung sarili natin na yung pagsubok ng Diyos ay ilalagay natin sa positibong kaisipan na ito yung kailangan natin upang tayo ay magtagumpay. 2 Corinthians chapter 12, verse 7 hanggang 10, ito po ang ating mga pakinggan. At nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Tingnan po natin, ha? Ito yung sulat ni Apostol Pablo. At nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman, ng isang sugo ni Satanas, upang ako'y tampalin nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Tingnan po natin. Si Apostol Pablo na isang lingkod ng Diyos, no? Kung titingnan po natin, sa magitan ng biyaya ng Diyos sa buhay niya, marami siyang mga tao na nabago ang buhay. Mula sa mga taong hindi naglilingkod sa Diyos hanggang dun sa mga taong naglilingkod sa Diyos. No po, marami siyang binago. No? Siya ay malakas ang loob upang ipangaral ang salita ng Diyos, upang ang isang tao ay mabago sa kanyang pananaw sa buhay. Di ba? Kasi ito yung kailangan ng tao, ano po, na maalaman nila ano yung katotohanan patungkol sa Diyos. So dito makita natin, mga kapatid, ano po, si Apostol Pablo, nung siya ay naglilingkod sa Diyos, sabi doon, binigyan ako ng isang tinik sa laman. Yung tinik sa laman, maraming mga tagapagturo, hindi nila ma-explain, ano po ba ito? Dahil hindi natin nalaman na hindi niya tinukoy ng literal, ng buong buo, kung ano itong sinasabi niyang tinik sa laman. Maaaring binibigyan siya ng Diyos ng pagsubok sa buhay upang hindi daw siya magpalalo. Kasi minsan,
ang kasikatan ng isang tao ang nagiging dahilan upang bumagsak. Upang siya ay bumagsak. Di ba? So, hindi pwedeng magpanalo ang isang tao. No? Kaya ang Panginoon, no, ay binigyan siya ng isang, sabi doon, is tinik sa laman upang siya ay manatiling humble sa harapan ng ating Panginoon. Diba? Yun yung kailangan natin din, ng mga mananampalataya. Hindi tayo kailangan magmalaki sa ating sarili. Ay, ako binigyan ako ng Diyos ng kaalaman. Ako binigyan ako ng Diyos ng kapangyarihan. Meron akong isang pastor na nakilala nung nasa Cavite ako. Ang sabi niya, pag tinaas niya ang kanyang kamay, nagtutumbahan ng mga tao sa harapan niya. Yan. So, inaralan namin yung tao na yun. Kasi pastor siya. Ang practice nila yung tinatawag na faith healing. Pag tinaas niya gano'n yung kamay niya, sabi niya dyan, malayo pa raw, tumba na. Sino naka-experience po ng gano'n? Wala po ba? Wala kayong faith, sabi nila. Diba? Kapag daw ikaw ay nilayhan at hindi ka tumumba, wala ka daw faith. Yung isang yung isang elders namin sa Cavite, naka-attend ng faith healing. Ito kwento niya to, hindi ko alam kung totoo yung kwento niya. No? Pero ang sabi niya, kasi hilerang gano'n, yung mga tao, mga members na tumayo doon sa pinaka-stage, na-invite siya na tumayo doon. And then, yung pastor, naglayhan, yung mga tao, isa-isang tumutumba. Pagtapat sa kanya, hindi niya nararamdaman kung kailangan niyang tumumba. Sabi niya gano'n. Nagpapatotoo siya dun sa nangyari sa kanya. Sinasabi niya, bakit gano'n? Yung mga nasa una, nakapikit din naman daw siya. Sabi niya gano'n, nakapikit din po ako, bro. Kaya lang, hindi ko alam kung ba't yung mga katabi ko tumumba, ako hindi. Ayan. Hindi natin sinisira yung pananampalataya. Pero ang sabi daw sa kanya, mahina yung faith. Kasi hindi siya tumutumba. Pero dito, ang sinasabi ng Bible kay Apostol Pablo, mga kapatid, ang sabi niya doon, upang hindi siya magkaroon ng, ang sabi po doon ay magpalalo. Binigyan siya ng Diyos ng tinik sa laman. Na kung saan ito yung pumipigil sa kanya. Ang sabi po doon sa verse, upang ako'y tampalin. Ano po ba yung tampalin? Sa mababaw na Tagalog. Sampalin? Tinapik? Ayan. Ayan, nasapok na tuloy. Ayan. Upang ako'y tampalin, nang ako'y huwag magpalalo ng labis. No? Si Pablo kasi, kasi si Apostle Pablo, magaling siya, biniyayaan siya ng Diyos ng karunungan. No? Kung magpapatuloy yung kanyang pagmamataas sa kanyang sarili, maaaring malayo siya sa Diyos. No? Posible po yun. Na ang isang tao kapag sumisikat ay napapalayo sa Diyos. Kaya ang ginawa ng Diyos, pinigilan si Apostle Pablo. Ang ginagamit niyang word dito, tinik sa laman ang nilagay sa kanya ng Diyos. Isang sugo ni Satanas upang hindi siya magpalalo ng labis sa kanyang sarili. Verse 8, tungkol dito'y makaitlo akong nananalangin sa Panginoon upang ito'y ilayo sa akin. So yung kanyang, maaaring ito'y karamdaman. Sabi niya, 3 beses siyang nananalangin, upang ilayo ito sa kanya ng Panginoon. Hindi niya kasi tinukoy ng diretsyo. Mga kapatid. Verse 9, sabi doon, at siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Tingnan natin, sa kabila ng pagsubok na dumarating doon sa buhay ni Apostol Pablo, ang sinasabi dyan sa verse 9, siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Tingnan niyo po yan, mga kapatid. Kasi kapag ikaw ay ginamit ng Diyos, kapag ikaw ay tinawag ng ating Panginoon, andyan yung presensya niya sa iyo.
tutulungan ka niya. Hindi niya pababayaan na ang isang tao na naglilingkod sa Diyos ay mapapahamak. Naniwala po ba kayo doon? Hindi pababayaan ng Diyos na ang isang tao na naglilingkod ay mapapahamak. Ang sabi pa dyan, kaya't bagkus akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahanawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Diba? Tingnan niyo si Apostol Pablo sa kanyang buhay. Ano po, talagang yung pagsubok sa kanyang buhay, church niya as positive na ito yung kailangan ko upang ako'y manatiling matatag sa harapan ng Diyos. Diba? Yan yung kailangan natin. And then verse 10, sabi niya dyan, kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan. Ako'y nagagalak sa kahinaan, sabi niya doon, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausig, sa mga paghihinagpis dahil kay Kristo. Sapagkat, sabay-sabay nga po natin yung basahin. Pagkat ako'y mahina, ako'y malakas. Diba? Tingnan natin yung kabutihan ng Diyos sa mga taong naglilingkod sa Kanya. Yung time na tayo ay sinusubok, doon tayo laging tumitibay. Diba? Lumalakas yung ating pananampalataya. Dahil sa pagsubok na binibigay ng Panginoon, sabi ni Pablo, pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas. Kasi mas lalo niyang nararamdaman ang presensya ng Diyos. Diba? Marami ang nagpatotoo dito sa church na ito. Ano po, bagaman bago pa lang itong ating iglesia, no, ang iglesia ng Panginoon dito. Marami ang nagpatotoo kung paano kumilos ang Diyos sa kabila ng kanilang mga suliranin sa buhay. Diba? Kaya purihin ang ating Panginoon na tayong mga lingkod niya, hindi niya tayo kailanman bibiguin, mga kapatid. Diba? Marami ang nagpatotoong mga mananampalataya sa Diyos. Sa panahon ng pagsubok nila, ito ang Panginoon na kumikilos sa kanilang buhay. Even financial problem. Diba? Kahit anong klaseng pagsubok. Kahit ito ay problema sa karamdaman. Kahit ito ay problema sa pinansyal, ang Diyos ang kikilos para sa iyo. No? Upang ikaw ay hindi manatiling mahina sa pananampalataya sa Kanya. Then, number 2, rely on His strength. Umasa tayo dun sa ang Diyos ay matibay. Umasa tayo sa ang Diyos ay malakas upang ako'y saklolohan. Diba? Verse 11 and 12, sabi po dyan, mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Kasi ang ating kaaway, ang kalaban, ano po, ay gumagawa ng paraan upang ikaw ay mailayo niya sa Diyos. Naniwala po ba kayo dyan? Ang kalaban natin o ang dyablo, gumagawa siya ng paraan upang malayo pa sa Diyos. Tayo, gumagawa tayo ng paraan, ano po, sa tulong ng Diyos, upang ang tao ay mailapit sa Diyos. Pero ang kalaban, ang kaaway, ang dyablo, ay gumagawa rin ng paraan upang yung mga tao na nailapit natin sa Diyos, mailayo niya naman sa Diyos. So, ano ang gagawin? Ano po? Verse 12, sapagkat ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Ayan. So, ang laban natin, mga kapatid, hindi lang dito. No po? Ang laban natin ay spiritual. No? Kung papaanong tayo'y magtatagumpay sa pakikipaglaban sa sanlibutan ito. Marami kasing ginagawa ang kaaway. No po? Iniisip mo pa lang, kapatid, no? Iniisip mo pa lang alam na ng kaaway. Diba? Kaya siya ay nakakapaghanda sa iyo ng mga bitag upang tayo ay mailayo niya sa Panginoon. Kaya dito, binabanggit dito, ano po, yung ating paipaglaban, hindi laban sa laman at dugo. Hindi lang dito, kundi spiritual upang tayo ay
makarating doon sa langit na bayan. Yun yung purpose, ano po, kung bakit tayo naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya kailangan natin maging matatag. Now, be strong in the Lord. Ayun yung kailangan natin. Maging matibay ka, kapatid. Kasi ang pagsubok sa buhay natin minsan mabigat. Kaya ang kaaway pa gumagawa ng paraan. Maraming mga nagpatotoo tungkol dyan, ano po, sa mga pinupuntahan namin kapag hindi nakaka-attend ng church. No? Kasi pag hindi umattend ng church, ang ginagawa namin, pinupuntahan sa bahay. Pag pinuntahan namin, pag nakita kami, ay pastor, papunta na sana ako sa church kanina. Kaya lang may dumating pang bisita. Yan. Ay pastor, papunta na sana ako sa church kanina, kaya lang umulan. Ay hindi po ako nakapag-church. Alam niyo yung kaaway, no po? Kung kailan ikaw ay nagnanais na maglingkod sa Diyos, mas lalo siyang naglalagay ng mga hadlang upang pigilan ka na maglingkod. Totoo po ba yan? Marami tayong pagkakataon sa buhay natin, mga kapatid, na ito ay dumarating na kung saan, kung kailan gusto mong pumunta sa church, yun naman yung panahon na kung saan gumagawa ang diablo ng paraan upang hindi ka makarating. Diba? So, paano ba natin i-handle yung mga bagay dito? Ano po? Kaya dito sa lesson natin, be strong. No? Maging matatag tayo, maging matibay tayo. Kapag kasi ang diablo ay pinayagan mong kumilos sa buhay mo, malalayo ka talaga sa Panginoon. Diba? Anong sabi ng Biblia? Ang kailangan natin ay, ano pong gagawin sa kaaway? Labanan daw ang diablo at siya'y lalayo sa iyo. Diba? Ay minsan sinasabi natin, buti na lang dumating ka. No? Minsan gano'n eh. Minsan, imbes na labanan, kinakaibigan natin, Satan, bilisan mo naman para hindi na ako maka-attend sa church. Pero po bang gano'n? Wala naman siguro, ano. So, ang kailangan kasi natin ay tuwing araw ng linggo, tayo ay makapaglingkod sa Diyos. Ang sabi ng 1 Corinthians 15:30. Sino po may Biblia? Pakibuksan niya po. 1 Corinthians 11 verse 30. Yan yung dahilan kapag tayo ay hindi umattend ng church every Sunday. Sige nga po, pabuksan po sa unang makasumbong, pakibasa po. Apo. Dahil dito, marami sa inyo ang mahihina at mga masasaklitin at hindi ka kundi ang mga tao. Ayan. Dahil dito, ano po? Ang sabi doon, marami sa inyo ang mahihina. Alam niyo po yun, kapag ikaw ay hindi nakakadalo, pinanghihinaan ka ng pananampalataya sa Diyos. Yun yung realidad. Yun yung katotohanan. Kaya marami ding mga Kristiyano nagsasabi, pag hindi sila naka-attend, Pastor, nung ako ay hindi naka-attend, parang kulang na kulang ang araw ko. Meron po bang ganon? Pag ako hindi po naka-attend, parang wala pong, parang ang tablay ng buhay ko. Maraming ganon ang nagpapatotoo. Ay, Pastor, salamat po at hindi ako naka-attend sa church. Meron bang ganon? Wala naman siguro, ano po. Kaya ito yung kailangan natin, mga kapatid, ano po. Kasi ang ating laban dito, no po, ang ipinaglalaban natin ay ang kaligtasan natin sa Diyos. Na tayo ay makasama niya dun sa langit na bayan. So kung ating pababayaan, ano po, yung pagkakatipo natin sa Diyos, panghihinaan tayo ng ating pananampalataya. Kaya nga sabi ng Hebreo chapter 10 verse 25, ano sabi doon? Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ano po? Gaya ng ugali ng iba. Diba? Kasi yung iba na tinutukoy, yung mga wala sa Panginoon. Diba? So tayong mga nakay Kristo, hindi tayo kailangan makiayon sa kanila. Sabi nga ng Romans chapter 12, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito.
kundi mag-iba na kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Di ba? Kaya yung paglilingkod sa Diyos, ang kailangan natin is i-grab natin yung opportunity every Sunday na tayo makadalo sa paggawa sa Panginoon, sa pagpupuri sa Diyos. Kasi dito tayo pinatitibay. Dito tayo pinalalakas ng Diyos. No? Upang kung may pagsubok sa buhay, sasabihin mo, ay alam ko na yan, natutunan ko na yan, narinig ko na yan sa nagturo sa akin. Di ba? Pero kung tayo laging wala, ang magiging problema ay wala tayong idea. Ano po? Ay, ano ba ito? Parang lagi tayong nagugulat, ay may ganito pala. Kapag pala ako naging Kristiyano, may pagsubok pa pala. Akala ko pag ako ay naging Kristiyano, yung blessing darating sa akin. Diba? Minsan ganyan yung kaisipan. Kasi yan naman yung bungad ng mga iba, ng mga tagapagturo. Umattend ka kasi sa church para pagpalain ka. Kaya nung umattend sa church, ano po, expected niya, may blessing na material. Ano po? Ang blessing kasi hindi lahat material, hindi lahat financial. Ano po? Hindi yan lang ang blessing ng Diyos. At ang blessing, hindi rin minsan instant. Kaya minsan yung expectation ng mga iba, ano po, ay hindi nangyayari o hindi nila nakukuha. Kaya ang kailangan po natin, ano po, is ipaglaban natin yung ating pananampalataya. Sabi ng Philippians, ano po, no, ipaglaban daw natin yung ating kaligtasan. Sabi ni Pablo. Kasi ang kaaway, ang diablo ay gumagawa ng maraming paraan upang ilayo ka sa Panginoon. Nagdi-decide ka pala, kapatid, no? Nakakarinig ka pa lang ng patungkol sa Diyos, kumikilos na ang diablo sa iyo. Kung ang Diyos ay nagmamadali, ang diablo ay nagmamadali din upang ilayo ka sa Kanya. Diba? Kaya ang kailangan natin is maging matibay, maging matyaga sa paglilingkod sa Diyos. Sabi dito, we are in the battleground. Andito tayo sa battleground. Itong mundong ito ang battleground natin. 2 Corinthians chapter 10 verse 4, sabi diyan, sapagkat ang mga sandata ng aming pakikipaglaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta. Ayan. Tingnan natin itong sinasabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians. Nang sabi doon, ang kanilang sandata, ang aking pakikipaglaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos may kapangyarihan na gumiba ng mga kuta. Ito yung kailangan kasi natin, mga kapatid. Ang kailangan natin kasi maging matatag tayo. Ano po? Kasi nandito tayo sa battleground. Kapag ka tayo, sino dito nakapanood ng mga war movie? Meron po bang mahilig manood ng war movie? Yung mga old movies or mga bago ngayon na gera. Diba? Pag ikaw ay isang soldier, pag ikaw ay isang sundalo, ang kailangan mo matatag yung loob mo. Diba? Kailangan matatag ang loob. Sino nakapanood dati nung Mista? Meron po ba nakapanood ng Mista? 4 times lang. Konti. Diba? Doon sa time na nawawalan na sila ng pag-asa, wala na silang bala, di ba? Yung matatapos na yung pelikula, doon na tayo. Kasi pag doon pa natin sinimulan sa umpisa, hanggang mamaya pa tayo. Di ba? Nung naubusan na sila ng mga bala, di ba? Pag may namamatay na isa sa kanila, yung iba sumusunod na. Tumatayo na, di ba? Di ba? Tumatayo na sila, parang gusto na nila magpatama na rin. Kasi nga nawawala na sila ng lakas ng loob upang ipaglaban ang kanilang buhay. Kasi pag nababawasan ka ng kasama, kapatid, humihina yung pakiramdam mo, yung pananampalataya mo. Yung sa Mista, ganun yung nangyari. Nung may mamatay na isa, bumaril na rin siya ng marami hanggang siya na rin yung tinamaan ng bala. Kasi nga, nawala na siya ng lakas ng loob para ipaglaban. So tayo dapat ay maging matatag sa bawat pagsubok sa ating buhay. Huwag nating isusuko yung ating kaligtasan, mga kapatid. Huwag nating isusuko.
kundi ang kailangan mo ay ipaglabang mabuti yung kaligtasan na ibinigay sa atin ng Diyos. Ano po? Next. Yan. Yung kaaway natin is yung diablo. Sabi diyan, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat, ang inyong kalaban na diablo na gaya ng leyong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Tignan niyo po yan po. Kasi yung kaaway natin, yung diablo, sabi doon, para daw siyang leon. Ano ba? Sino nakata ng leon? TV. Sa TV, sa YouTube, sa Facebook. Yan. Ang sabi dyan, para daw siyang leon na umuungal na humahanap ng masisila niya. So kung siya ay parang leon, ano po, tayong mga Kristiyano, tayo yung kanyang target. Di ba? Ikaw yung target, kapatid. Kaya ang kailangan mo ay maging matibay sa paglilingkod sa Diyos upang hindi ka makuha ng kaaway. Kailangan sikapin mo, kapatid, para hindi ka makuha ng kaaway. Kasi ang kaaway ay gumagawa ng maraming paraan upang maihiwalay ka sa Diyos. Naalala ko yung isang kwento na mayroong dalawang anghel na umiikot sa bayan. Yung isang anghel, anghel ng Diyos. Yung isang anghel, anghel ni Satanas. So yung dalawang anghel, nagkasabay sila na umikot sa bayan. Ngayon, parang yung anghel ng diablo, ni Satanas, nagyayabang siya. Sabi niya, tingnan mo, lahat ng mapuntahan natin, lahat yan ay akin. Sabi niya. Di umikot sila. Wala nilang napuntahan palengke. Pagdating dun sa palengke, araw ng linggo, sabi ng anghel ng diablo, tingnan mo ika, lahat ng nasa palengke yan, akin yan. Kasi nanamamalengke araw ng linggo. Hindi yan mga yan nagsisimba. Kaya lahat ng yan akin. Nalungkot ngayon yung anghel ng Diyos. Kasi bakit gano'n? Araw ng linggo, araw din ng palengke. Di ba? Tama po ba? Pag linggo, araw ng palengke. Kami kasi hindi nang namamalengke. Hindi namin alam yun. Ayan. Ayan. So nalungkot yung anghel ng Diyos kasi napakaraming tao sa palengke. Ngayon, umikot pa sila, nakarating sila ngayon sa sabungan. Ang sabi ng anghel ng diablo, anghel ni Satanas, tingnan mo yan. Araw ng linggo, pero nandito silang lahat. Lahat lang yan, akin. Wala kang makikita dyan na sayo. Di ba? Meron din daw dyan, Kristo. Meron nga ba? Napapag-aalat-ana, no? Alam ko nga din eh. Ayan. So, meron daw Kristo. So, sabi ng anghel ng diablo, lahat yan akin. So, nalulungkot yung anghel ng Diyos kasi pagdating sa sabungan, wala siya kahit isa. Eh ngayon, nakarating sila doon sa may simbahan. Parang papalapit pa lang sa simbahan, nakangiti na yung anghel ng Diyos. Simbahan na to eh. Sabi niya, nung malapit na siya doon sa simbahan, tingnan mo, eto naman, ang lahat ay akin. Sabing ganun. Pagpasok nila sa loob ng simbahan, tuwan-tuwa yung anghel ng Diyos. Nakita mo, lahat ng yan akin. Sabi nung anghel ng diablo, huwag kang kakasiguro. Meron din ako dyan. No? Sino kaya yun? No. Sabi, nakita mo ba yung natutulog? Akin yun. Nakita mo ba yung nag-iisip? Tungkol sa malayo? Akin din yun. Sabi niya ganun. Nalungkot ngayon yung anghel ng Diyos. Simbahan na, meron pa siya. No? Samantalang sa mga napuntahan namin kanina, wala ako kahit isa. Kaya minsan mga kapatid, sa ating buhay bilang mananampalataya, ang kailangan natin maging matatag. Matibay tayo, lalo na sa paglilingkod sa ating Panginoon. Number 3, put on the armor of God.
isuot natin yung baluti ng Diyos. No? Sa verse 13 to 17, ganito po ang ating magbabasa. Kita po ba? Ang sabi po dyan, dahil dito, magsigawa kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw na masama. At kung magawa ang lahat, ay magsitibay. Magsitibay na kayo na ang inyong mga baywang ay may mga bigkis na katotohanan na may sakbat na baluti ng katuwiran. Bukod dito, at ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Ready to preach the gospel, Bukod dito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat na nagniningas na suligi ng masama. So kailangan natin to, mga kapatid, yung kalasag, yung breastplate, po? At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Yan. Yung sword natin, yung espada natin ay ang salita ng Diyos. Ang shield natin ay ang salita din ng Diyos. Po? Yung sapatos natin, ito yung ready to preach. Po? Handa tayo na lumakad upang magdala ng mabuting balita sa mga taong wala sa Panginoon. Ito po yun. Yan. Kita niyo po ba? Yan. Yung helmet ng kaligtasan, so kailangan protektado tayo. Kaya yung mga sundalo, meron silang mga sombrerong bakal. Upang kung tumama ang bala, hindi sila mamamatay. So ito yung kailangan natin. Po? Yung breastplate, na kung saan ay hindi ka agad-agad na matatablan ng kahit na pana. Sino nakakaalala sa Jumo? Mahilig talaga sa palabas, Wala? Sa bagay pa, pang matanda na yun Buti na lang, walang sumagot. Ako lang. Ako lang ang matanda. Ayan. So yung sa Jumong, di ba, na-invento nila yung kalasag na hindi tinatablan ng pana. Ayan. So yun yung kailangan natin. Shield of faith, yung kanilang shield. And then, belt of truth, at saka yung sword of the Spirit. Yan yung mga kailangan natin, mga kapatid. Kasi tayo, habang nandito ka kapatid sa sanlibutan ito, prone tayo sa kaaway. Ang target, laging ikaw, kapatid. Laging ikaw ang target. Lagi niyang pinag-aaralan, kasi ang kaaway, matalino yan, kapatid. Tinitingnan niya ano yung kakayanan mo, ano yung pananampalataya mo, at kung sino ka. Ganun siya. Kaya kung tayo ay hindi mag-iingat, kung tayo ay hindi magpapalakas sa ating pananampalataya sa Diyos, isang gawa lang ng kaaway, talo ka kaagad. Baka ang kaaway pumana. Sabi ng kaaway, pahahaginan ko nga ito. By haging pa lang, itumumba ka na. Ibig sabihin, mahina. Kaya ang kailangan natin maging matibay, kapatid. Maging malakas yung ating pananampalataya sa Diyos. At bilang pangwakas, ay salamat, matatapos na rin, Pastor. Iwan ko sa inyo, Isaiah chapter 4, verse 13. 41, verse 13. Ang sabi po dyan, sapagkat akong Panginoon mong Diyos, ay hawak ng iyong kanang kamay na magsasabi sa iyo, huwag kang matakot, aking tutulungan ka. Ang Panginoon natin, mga kapatid, sa panahon ng ating pangangailangan, sa panahon ng pagsubok sa ating buhay, ang sabi niya doon, hahawakan niya ang ating kanang kamay. Alam niyo po yung nanay at saka yung bata, kapag naglalakad yung bata, laging hinahawakan ng nanay o ng tatay. Di ba? Kapag hawak siya ng kanyang magulang sa kamay, hindi siya, ano mangyari? Hindi siya mapapahamak. Naniwala po ba kayo sa inyong mga magulang? Kapag tayo hinawakan ng nanay o ng tatay natin sa kamay, alam natin hindi tayo mapapahamak. Ganun din ang Diyos. Malinaw ang pagkabanggit, sabi po dito, sapagkat akong Panginoon mong Diyos.
hahawakan o ay hahawak ng iyong kanang kamay na magsasabi sa iyo, huwag kang matakot, aking tutulungan. Tayo sandaling yung po at tayo ay manalangin. O dakila namin Diyos na mapangyarihan sa lahat. Lord, salamat sa iyo ng marami sa oras na ito. Salamat sa iyo, Panginoon, sa lesson namin. Be strong. Alam namin, Panginoon, na kami magiging matatag sa tulong mo. Alam namin, Panginoon, na kami tutulungan mong maging matibay sa aming pananampalataya sa iyo. Alam namin, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan sa aming buhay na ito. Kaya ito ang magiging kalakasan namin sa aming mga puso't isipan, Panginoon. Sapagkat alam namin na parati kang nandyan sa aming mga buhay upang kami tulungan. Lord, salamat sa mga salita mo, Panginoon. Salamat sa mga biyaya mo, Panginoon, na hindi matapos-tapos sa aming mga buhay. Salamat sa iyo ng marami, Panginoon, sa lahat ng mga bagay. Sa pag-iingat mo sa amin, Panginoon, araw-araw sa aming mga buhay. Lord, sa oras na ito, dalangin namin, Panginoon, na kami patuloy mong samahan sa bawat pagsubok pa na aming kaharapin sa sanlibutan ito, Panginoon. Alam namin na nandiyan kang palagi upang kami ay tulungan. Lord, gamitin mo ang bawat isa sa amin. Kasangkapanin mo po kami, Panginoon, upang ang mga tao sa aming paligid ay mahatiran namin ang mabuting balita. Upang sila man, Panginoon, katulad namin ay magkaroon din ng pag-asa sa kanilang buhay. Upang kung ikaw ay muling babalik, Panginoon, kami makakasama, ganun din ang mga tao sa aming paligid. Nadadalhin mo ang bawat isa sa amin sa langit na bayan na ipinangako mo sa amin. Lord, salamat sa iyo ng marami sa lahat ng mga bagay dito. Dalangin namin, Panginoon, ang darating na isang linggong muli sa aming mga buhay. Dalangin namin, Panginoon, na turuan mo kami, Panginoon, na lumakad ng ayon sa iyong kalooban. Turuan mo kami, Panginoon, na maging tapat sa iyong harapan, Panginoon. Na hindi kami magkaroon ng anumang uri ng pagkakamali sa aming mga desisyon sa aming mga buhay. Upang kami patuloy na makita mo, umasumpungan mo na naglilingkod sa iyo. Lord, dalangin namin na sa susunod na linggo, sa susunod na pagtitipon-tipon namin, Panginoon, ay muli mong dadalhin ang aming mga panyapak sa tahanang ito, Panginoon, upang kami muli magpuri at sumamba sa iyong dakilang Panginoon. Lord, salamat sa iyo ng marami sa lahat ng mga bagay nito. Ito po ang aming hinihiling sa iyo. Ito ang aming dinadalangin sa iyo sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. God bless you.